Alright. So, sino guys dito yung nakitang itong ad na ito? Type 1 kung sino yung nakakita ng ad na ito. Diyan sa comment section. Si Miss Jillian, si Chris Sandy. Alright. Sino pa ibang nakakita? Si Aja, si DC, si Pepper, Saint Agustin, si Miles. Okay. Si Andrea Cells. Okay. Si James. Alright. Yon. So madami-dami nakakita ng ad na ito. And I'll just quickly or I'll just briefly explain to you guys itong representation ng Facebook auction. Alright? So makikita nyo sa Ads Manager na meron dong different campaign objectives. Okay? Which is awareness, traffic, engagement, leads, app promotion. Hindi natin pag-uusapan tong app promotion kasi wala naman tayong apps na pinopromote. Okay? Unless na lang na ikaw ay isang um, company, let's say Food Panda, na merong app na pinopromote, so you don't need this one. Okay? Or yung SaaS company. And then we're gonna be talking about the last one, which is sales. Okay? So i-breakdown lang natin ito, yung bawat campaign objective na meron dito sa kay Facebook. Alright? Itong awareness na campaign objective, basically you are trying to bid a very cheap cost per CPM or yung cost per mil na tinatawag. Ibig sabihin po, ito po kasi yung unang chino-charge sa ni Facebook sa auction, yung cost per 1,000 impressions. Sa bawat 1,000 katao, regardless kung nag-message siya or hindi, or regardless kung nag-click siya dun sa ad mo or hindi, i-charge ka ni Facebook per 1,000 impressions. Okay? So, ang hinahanap ni Facebook dito sa awareness stage is people who have na-identify ni Facebook na mababa ang cost per 1,000 impressions. Kasi inside the auction, magkakaiba po ang bawat isa sa atin or bawat isa sa inyo, magkakaiba ang pricing. May presyo po tayo sa ulo sa loob po ng auction. Kaya makikita po dito na anong tawag dito? Itong mga mata na to, more on um, anong tawag dito? Facebook will find people who are likely to remember your brand. No, kaya nga siya brand awareness. At a very cheap na cost per 1,000 impressions. So you cannot expect na magkakaroon ka ng sales automatically dito sa brand awareness na stage. Okay, ang binibid mo dito again is CPM, cost per mil or mile, cost per mil kung tawagin. So, kung hindi ka naman kumpanya na anong tawag dito? Kung hindi ka naman kumpanya na maraming pera sa ads, hindi mo siya gagamitin campaign objective. No? Hindi ka naman multi-million or multi-billion peso company. May tamang gamit po dito sa awareness na campaign. Okay? So, hindi yun yung wag mong gagamitin kapag ka nag-optimize ka ng leads or ng sales. One second, guys. Ayusin ko lang yung buhok natin. Napapanot na kasi yung ulo ko eh. Okay. Then the next one is traffic. No? You are telling Facebook to find more people who are likely to click your link at a very cheapest cost per click. Okay? Ito yung mga na-identify ni Facebook na mga tao na panay ang click. No? So, again, yung pinakamurang cost per click, hahanapin niya sa auction, sa loob ng auction, or kasi binibid yan eh, bidding, or ang layman's term ng auction is bidding. Okay? So, binibid yung budget mo sa loob ng auction to find people who are likely to click the link papunta sa website mo or sa landing page. Okay? Same thing with engagement. Facebook will find people who are likely to engage with your page. Most probably send a message, watch the video, or ito yung mga comment ng mga how di Carabao dyan sa comment section mo. Tapos, ito yung panay share, mga ganon. So, engagers po sila. So, meron po tayong clickers, meron din po tayong engagers.
So yung makikita nyo dito, itong mga daliri na to, sila po yung clickers. Tapos, ayan. So may mga ilan-ilan dyan, may makikita kayong dollar sign. Ito naman yung posible kayo makakuha ng sales out of your target audience. No? So yun yung dollar sign or peso sign in our case. Then, pagdating dito sa baba, sa pang-apat, no? Ito naman yung tinatawag na OCPM, no? Optimized CPM. You are optimizing for a conversion. It's either leads or sales. Yun yung nasa baba. Okay? So, yung nasa taas, CPM, yung nasa baba, yung leads saka yung sales, you are optimizing for CPM, no? Kaya makikita mo dito, mangilan-ngilan or dumami na yung yung bibili sa'yo sa baba. Okay, kasi natag ni Facebook, may historical data yung tao na yon na meron siyang previous history ng purchase or ng they became a lead, nag-provide sila ng kanilang information like yung email at mobile number. Kaya natag sila ni Facebook as leads sa inside the auction. So, iba ang presyo ng CPM noon as compared sa awareness, traffic, tsaka engagement. Okay? Now, the last one is sales. Okay? You are telling Facebook to find more people who are likely to make a purchase. Okay? So, that's why conversions, again, OCPM siya, optimized CPM. Ino-optimize mo yung CPM na yon for conversions or for sales. Kaya makikita mo dito, nandoon yung sa pinakababa, yung people na posibleng maging customer mo. Okay? Ano po napapansin ninyo dun sa pinakadulo? Sino makakasagot? Pwede kayong mag-unmute. Ano napapansin nyo dun sa pinakadulo? Tsaka sa pinakataas or sa diagram na diagram ba tawag dito or sa imbudo na to, sa panel na to. Ano napapansin nyo? Mas marami yung sales. Mas marami yung sales sa baba. No? Tama? Opo. Nakasala na yung bibili. Okay. Nakasala na sa baba. Ano pa yung isang napapansin ninyo? Maliban doon, sa bottom ng funnel, sir. ano po 'yon? Wala nang mga mata na icon dun sa bottom ng funnel. Okay. Yes, that's one thing. Meron pang nakaka-observe kung sino yung kung ano yung nasa dulo na 'yon. May nakaka-observe pa, sales on the lowest part. Okay. Ayun, si Miss Marie Casenas. Ang sagot ni Miss Marie Casenas, maliit na sa baba. Okay, good observation to, Miss Marie. Kung mapapansin nyo, madami yung nasa taas. Tapos eventually yung pababa ng pababa, kukonti na sila. Although nandoon sila sa baba marami. No, pero if you count, if you can imagine, if you have 10 million na audience size sa auction, you can just imagine that 7 million of them goes to awareness stage. Okay, sila yung mga people who are likely to resonate or to remember your brand. And pababa ng pababa, nandun sila sa baba, nagkukumpul-kumpul, hindi naman sila ganun karami. So you can just imagine na out of 10 million na audience size, possible na ang number nito is around 1 million na lang. Okay? Kasi sabihin natin yung 7 million dito, tapos another 2 million, 1 million, 1 million. So 7, 8, 9, 10. Yan. Sabihin natin 500,000 na lang to. So yung sobrang liit na yan. So iti-trim down mo siya, although nagkukumpul-kumpul siya sa baba, hindi siya ganun karami. That's why ang CPM niya mas mataas as compared doon sa traffic na campaign objective, engagement na campaign objective, tsaka awareness na campaign objective. So magkakaiba ng CPM, yung price point ng CPM niyan. Ang average na CPM, okay, ang average na CPM dito sa Pilipinas is between 200 to 250 pesos across all industries. Guys, magkalinawan tayo dun sa CPM ha. Ang CPM is hindi siya cost per message. No, kasi nalilito yung iba na ang taas ng CPM ko, pero ang dinedefine nila ang CPM is cost per message pala.
So para at least malinaw lang na pag sinabi mong CPM, cost per mille or mille, no? So yun yung ibig sabihin ng CPM ah, sa Ads Manager na reporting column. Wala namang problema doon. Pwede mo namang sabihin CPM as cost per message kung ililinawin mo na cost per result. No? So cost per result meaning yun yung cost per message mo or cost per lead or cost per purchase. Okay? So let me quickly draw it for you. No? I-drawing ko lang. Okay? Ito po siya. So ito lang yung kaya kong i-drawing. Mas ano ako dito mas anong tawag dito? Komportable ako mag-drawing dito sa Paint, no? Hi guys diyan sa page. Welcome. All right, so let's say for example, 'di ba nabanggit ko guys na si Facebook is it's an auction or bidding. Binibid po ni Facebook yung budget po ninyo sa loob po ng anong tawag dito, Facebook app. So for example, let's say ito si Miss Adi. Ito Miss Adi, ikaw ito no ha. Huwag ka nang Yes po. magreklamo diyan. Ito na po yung drawing na kaya ko talaga, no? Kayo po iyan. Ano po Okay. ang ano niyo ma'am? Ano po ang usual interest ninyo po? Ano yung madalas niyong pinapanood sa Facebook? Mga reels po na nakakatawa. Okay, so mga Vines. Yes. Maliban doon, may specific Vines po kayo na pinapanood. Let's say for example, more on flowers, pagkain, or let's say, Pagkain po. ayan, so food. So natag kayo ni Facebook as more on food interest or interested kayo sa food, no? Yes So po. and then let's say for example, si Sir Ahmad, okay, letter advertiser A si Sir Ahmad. Okay, tapos si Miss Eileen is advertiser B. Okay? Tapos sabi ni Sir Ahmad, Facebook targetin mo nga si Miss Adi, no, na interesado sa pagkain. Tapos sabi naman ni Miss Eileen, yes, Facebook ako din. Targetin mo din si Miss Adi na interesado din sa pagkain. Okay? Sabi ni Ahmad, Facebook willing akong mag-bid ng 500 pesos per day. No? And sabi naman ni Miss Eileen, okay, willing din ako mag-bid ng 500 pesos per day. Okay? Then let's assume na sabay na sabay kayong mag-launch ng ads ng 12 midnight. Okay? Now, all throughout the day, kapag nag-run na yung inyong ads ng sabay, pagdating niyan sa midday or probably the rest of the day, i-charge na kayo ni Facebook ng CPM. Okay? Yung cost per 1,000 impressions. Kapag na-hit nyo na yung 1,000 impressions, nandoon na mag-charge po yung budget po ninyo. So let's say for example, charge kayo ni Facebook ng 250 pesos per 1,000 impressions, yung CPM ni Miss Eileen. Si Sir Ahmad naman, 250 pesos naman ang chine-charge ni Facebook per CPM. Okay? Now, ang mangyayari po nun, all throughout the day, makikita po ni Facebook kung sino po sa dalawang ads ang performing. Ibig sabihin, kaninong ad ba yung mas maganda ang quality? Kaninong ad ba yung mas engaging? Kaninong ad ba yung may nagko-convert o yung may bumibili or may nagme-message? Okay? Now, kapag nakita ni Facebook na either of the two, kasi pareho kayo nag-bid ng 500 pesos, di ba? Ngayon, either of the two, halimbawa, nakita ni Facebook na mas okay yung kay Sir Ahmad, ang mangyayari po nun, bababa po ang cost per 1,000 impressions po ni Sir Ahmad. Okay? Kapag bumaba ang cost per 1,000 impressions ni Sir Ahmad, tataas ang number of impressions. Ibig sabihin po, mas maraming makakakita yung ads ni Sir Ahmad as compared kay Miss Eileen. Ang mangyayari po nun, i-reward po ni Facebook yung
ads ni Sir Ahmad. Okay? Ano ang one of the reward ni Facebook? Yun, bababa ang CPM. Kung 250 pesos yung CPM ni Sir Ahmad, magiging po siyang 200, 150, and so on and so forth. Kaya naman on the flip side, yung kay Miss Eileen, dahil pangit yung ads niya at hindi nagko-convert, ipe-penalize po ni Facebook yung ads ni Miss Eileen. Okay? Paano po ipe-penalize yung ad ni Miss Eileen? Tataas po yung cost per 1,000 impressions, bababa po yung number of impressions. Kung dati ang binabayaran ni Miss Eileen is 250, magiging po siyang 300, magiging 350, magiging 400, etc., etc., pataas ng pataas. Anong mangyayari kapag tumaas ang cost per 1,000 impressions mo? Bababa ang number of impressions, tataas ang cost per result. Kung dati ang binabayaran mo sa cost per message is 15 pesos, magiging 20 pesos siya, magiging 25, 30, and so on and so forth. On the reverse, kung ang dating binabayaran niya rin is 15 pesos, bababa siya sa 10 pesos, 5 pesos, 2 pesos, etc. Okay, ganun po ang sistema sa loob ng Facebook auction. Okay, so and ang mangyayari po noon, dahil nahihit po ng ads mo yung interest na katulad ni Miss Adi, maghahanap ngayon si Facebook ng katulad ni Miss Adi sa loob ng auction na may historical data na nag-i-engage sa ad na ganon. Okay, yung pinipresent mo na ad sa auction. Okay, merong tatlong grade. Okay, ginigradean ka po kasi ni Facebook sa loob ng auction. May tatlong grading system lang si Facebook na makikita mo sa Ads Manager para malaman mo kung kumusta ba yung ads mo. Maganda ba yung quality? Engaging ba siya? May nagko-convert ba? Makikita mo yan dito sa Ads Manager. Papakita ko lang sa inyo sandali. Wait lang. Stop ko muna yung sharing. Okay. Dito nyo siya makikita sa... Ito, share ko yung screen ko. Ito. So, pagbunta mo ng ad level, tapos, makikita mo dito sa bandang column na to, meron tinatawag na quality ranking, engagement rate ranking, conversion rate ranking. Okay? Yan po yung grading system na binibigay sa inyo ni Facebook kung ano ba yung lagay ng ads mo sa loob ng auction. Quality ba yung pinapakita mong ads? Engaging ba siya? Marami bang nagko-comment doon sa ads mo? Marami bang nag-share? Kahit na how di Carabao, yung nandoon na nagko-comment, it's one form of engagement. Marami bang nanonood ng video? It's also a form of engagement. Sa conversion rate ranking naman, kung may website ka, marami bang bumibili sa website mo? Kung messaging campaign naman, marami bang nagme-message doon sa ads mo? Okay, makikita mo yan dito. Stop ko muna yung share ng screen. Ang grading system niyan, hanap ako ng wait lang. Yung ads ko na lang siguro. Let's see. Let's check if this one. Wala pang grading system to. Teka lang guys ha. Hanap lang ako ng ad account dito na merong nakalabas na grading system. Kasi tatlo yung grading system na binibigay sa inyo. Okay? Below average, above average,
tsaka, below average, average, tsaka above average. Ito siya. Okay? Makikita nyo guys, doon sa column na yan, kapag sinabi ni Facebook na ang quality ranking mo is below average 35% pababa, ibig sabihin, kailangan mong i-improve yung quality ng ads mo. Okay? Same thing with dito. Okay? Ito, average, pasok naman siya. Engagement rate ranking, ibig sabihin nun, may mga nag-i-engage or may nanonood ng video mo, kaya po above average po ang grading system po ni Facebook sa inyo. Okay? Then, this one as well. So makikita nyo yan dyan, ito yung, di ba yung sinabi ko sa inyo na impressions, ito po yung charge po sa inyo ni Facebook. So 7,250 impressions, dyan po siya nagka-calculate. Okay? Ang cost per 1,000 impressions ng ad na to, specific ad na to, is 65.74. Okay? So, yan po yung inyong metrics. Okay, pag-uusapan po natin yan sa day 4. Lahat ng metrics na pwede nyong ano tawag dito? I-monitor para makita nyo yung inyong ads kung pasok ba sa standard po ni Facebook. Okay? Balik tayo dito guys sa slide na to. Okay, wait lang. I-move ko lang ito dito. Okay? So, in this representation, guys, imaginein mo, ikaw si advertiser A, tapos si advertiser B is yung competitor mo. Okay? Now, kapag ka nag-run ka ng ads at mababa pa yung budget na nilalabas mo, let's say 100 pesos pa lang yung ginagastos mo per day, ang natatarget mong audience are the low-hanging fruit. Okay? Imaginein mo, yung budget mo na 100, meron ka makukuhang sales na mangilan-ngilan dito sa baba. Okay? And then eventually, mauubos yung, masasaturate mo yung audience na yon. Okay? Over time, masasaturate mo yung audience na yon, kaya may makikita kang learning limited. Okay? Ano ba yung learning limited na yon? Sinasabi sa ni Facebook na, Miss Adi, hanggang dito na lang yung kaya kong i-optimize. Okay, wala na akong mahanap na tao na magko-convert doon sa ads mo. Kaya po, yung aking learning ability to find more people inside the auction is hanggang doon na lang. Ang gusto po kasi ni Facebook is magkaroon ka ng at least 50 conversions within 1 week. Okay? Ang problema kasi kung mababa ang budget mo, nasa 100 pesos lang, it's impossible to exit the learning phase within the 7-day time frame. Okay, kaya nga po na-develop ko yung 100 pesos Facebook ad strategy kasi kahit na 100 pesos lang yung budget mo, okay lang na i-run mo yung campaigns mo up until ma-reach mo yung 50 conversions regardless kung nakuha mo yung 50 conversions na yun within 1 week or more. Kasi usually umaabot yan ng mga 1 month or 2 months bago mo ma-reach yung 50 conversions. Okay. So imaginein mo, yung low-hanging fruit kasi na tinatawag, ganda po kasi yung itsura niya. Okay. So let's say for example, meron kang apple tree. Okay. Okay. So itong apple tree na to, imagine niyo yung low-hanging fruit nandito sa baba, di ba? Yung madaling maabot. Ito yung binibigay sa inyo na conversions ni Facebook sa loob ng auction. Yung pinaka-lowest cost, lowest possible cost na pwedeng ibigay sa inyo per action. Ano ba yung per actions na yon? Halimbawa, nag-optimize ka ng message, yung pinakamurang cost per message, ibibigay po sa inyo ni Facebook. Okay? Pa-mute po muna guys ha. Wait lang. Okay. So, ibibigay po sa inyo ni Facebook yung pinakamurang cost per message. The moment po na masaturate na ni Facebook yung audience na yon doon sa budget na ginagamit mo, mauubos na yung low-hanging fruit sa baba. Kailangan, it's either magtaas ka ng budget mo or kailangan magdagdag ka ng or mag-test ng bagong audience. Okay? In this case, kapag nagtaas ka ng budget mo, okay? Kasi di ba nga yung tatlo na to represents the number of people na
matatarget mo sa auction as purchasers or leads. Kapag nagtaas ka ng budget mo, ang problema naman dito, marami ka ding competitor sa taas ng auction. So si B, sabi niya, advertiser B, sabi niya, Facebook ako rin. Aakyat din ako ng auction. Kung dati ay 10 piso yung cost per purchase ko or cost per message ko, pag umakyat ako dyan, mapapansin nyo na ang cost per result ninyo ay tumataas din. Kasi habang tumataas ka ng budget, tumataas din, dumadami din ang competitor mo inside the auction. Okay, na-gets? And it's also the same thing kapag umakyat ka na sa tier 6 or tier 7, marami ka ng competitor doon. Although marami din namang magpo-purchase sa'yo na mga tao doon sa auction na yon, sa part ng auction na yon, kaya lang, yun nga, mas marami ka ring competitor inside the auction. Kaya ang problema nun, or ang pinaka suggestion ko doon is lutuin mo muna yung ads mo sa 100 peso na budget bago ka mag-bid ng mas higher budget. Okay? Kasi kapag hindi pa luto yung ads mo at hilaw pa siya doon sa testing phase mo, maa-outbid ka lang kapag tinaas mo yung budget mo into a much higher budget. Nakuha yung konsepto ng Facebook auction? Guys, may question? Yes po, nakuha po. Thank you. Okay. So, sino ba yan? Si Miss Adi? Ayan. So, wala bang question? Eto, meron tayong question dito. 100 ba minimum na ad budget to start? Yes, yun po yung ginagamit ko kapag nagte-testing. Okay? So, you need to test. Ang ginagamit kong framework, 1 campaign, 1 ad set, 1 ad. Okay? Para solo nung ad na yon yung 100 peso budget. Okay? Then, once na pag-convert ka na, nakita mo na converting itong ad na to sa 100 peso budget, it is highly likely na magkakaroon din siya ng magandang resulta sa mas mataas na budget, which is 1,000 peso budget. Kaya kailangan mo siyang i-validate kasi may 3 pacing po yan. Ang itong 100 Facebook ads strategy na wait lang guys. So, don't save. So meron pong tinatawag na TVS method. T stands for testing, V stands for validate, and S for scaling. So, mangyayari po dyan is 100 peso budget yung ginagamit mo for testing. Once na meron kang na-identify na winning ad or winning combination ng ad at ng audience mo, ilalabas mo po yung campaign na yon into a new campaign. Ilalabas mo yung ad set na yon into a new campaign with a 1,000 peso budget. Okay? And then you have to validate this campaign in the next 3 to 5 days or maximum of 7 days para makita mo kung similar ba yung result doon sa 100 peso na budget. Kapag similar ang result doon sa 100 peso budget, ilo-launch mo pa ulit ng a new campaign para doon sa 5,000 pesos na daily budget. Ang gagamitin mo namang strategy dito is cost cap. Okay, ibig sabihin nun, ikakap mo yung budget, okay, doon sa ideal cost per bid mo or ideal cost per action. For example, ang ideal cost per bid mo or cost per action is na-identify mo na dapat ang cost per purchase ko ay wag lalagpas ng 65 pesos. Yun po yung gagamitin mong cost cap doon sa scaling bid, sa scaling campaigns mo. Okay, para at least kahit na 5,000 yung daily budget mo, hindi siya sasabog kasi nga nakakontrol yung bid mo into 65 pesos per action. So pag sinabi kong per action, it's either cost per lead, cost per message, or cost per purchase. Okay? So may mga questions tayo dito, sagutin lang natin. Do you mean 100 pesos per day po ba, Sir Jeff? Yes, tama po. Okay. And next question dito is, hindi pala recommended malaking budget agad. Sir Keanu, yes.
kailangan mo munang mag-test ng maliit na budget. Okay? Yun po yung tinuturo ko dun sa 100 pesos Facebook ad strategy na framework. You can download the framework dito sa send ko po sa inyo yung anong tawag dito? Yung anong tawag dito? Yung strategy, pwede nyo pong i-download po dito. Okay, wait lang. Ayan, so pwede nyo pong i-download dito. Isa-send ko yung link dito sa baba. Okay? So, lagay nyo lang po yung dyan. Yes, I want to learn this strategy. Free naman po yan. Okay? And then, makaka-receive kayo ng mariredirect po kayo dun sa thank you page. Okay? Ang tanong ni Sir Ray, ilang araw ang testing? 3 to 5 days po. Okay? Nandoon po yung anong tawag dito? Yung framework para susundan nyo na lang. Pwede nyo i-download. It's for free naman. But if you want to learn this live, you can join the 3-day, the 100 pesos Facebook ad strategy. So 100 pesos per campaign, one campaign, one ad din. Yes, tama po, Ray. Okay? Okay, wait lang. So coach, possible ba mag-run ka ng ads for 1 month with 100 na daily budget? Yes, Fletch. Okay? You can you can test that for 1 month na 100 pesos lang ang budget mo. Meaning sa testing, yung meaning ng T-testing, yung V at S, okay, yung T-testing, yung V validate, yung S scaling. Okay? So, yun po ibig sabihin. Next question dito is, Sir, nag-charge ba si Facebook per reply message ng client? Again, Miss Judy Jumawan, ang china-charge po ni Facebook is, unang-una is cost per 1,000 impressions. Regardless kung meron kang message na pumasok or wala. Tsaka pa lang makukompute ni Facebook yung cost per message mo based doon sa number of impressions mo. Okay? Yun po yung computation. Okay? And you can have that computation doon sa pang 5th day po natin ng 5-day challenge. Okay? Hopefully nasagot ko yung tanong ni Miss Judy. Kung hindi ko nasagot yung tanong mo, check mo yung day 5 ng 5-day Facebook Ads Challenge. Nandoon po, masasagot po yung tanong mo. Okay? Si Brian, magkaiba po ba yung pag-upgrade ng ads hiwalay sa pag-upgrade ng budget? Hindi ko masundan po, Sir Brian, yung tanong mo. Magkaiba po ba yung pag-upgrade ng ads hiwalay sa pag-upgrade ng budget? Sorry, Sir Brian, paki-elaborate mo na mas maganda, no? Hindi ko po masundan. Okay, merong dito pa, isa pa. Below 100 pesos budget, hindi na advisable. Okay lang din naman po, Bong Alina. Wala namang, ang pinaka-drop budget na pwede mong gamitin, if I'm not mistaken, is 65 pesos. Let's see kung tama yung ano ko. 65 pesos. Say for example, leads, kunyari ganyan. Manual leads campaign. Before kasi, ang max na drop mo is 65 pesos eh. I'm not sure kung magkano na ngayon. 65 or 60, 55. Ayan. Your budget must be at least 57.75. So, yan yung pinaka-drop mo na pwede yung gamitin ngayon. Depende po kasi sa conversion ng dollar. Okay? So, yun yung pinaka-drop, pinaka-mababang budget na pwede mong magamit. Okay? So, imagine niyo guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Let's say for example, all over the Philippines, ang estimated audience size niya is 88 million. Tingnan natin yung audience size talaga. I-Google natin. What is the population of the Philippines? So, it's around 115.6 million. 2022 pa yung last
anong tawag dito? Data na pwede nating mag-gather. According to Facebook, ang total estimated audience size is 103. Siyempre, hindi naman kasi lahat may Facebook. Baka kaya po siya less than 115. So 115 ito, ang na-detect lang ni Facebook is around 88 million to 103. So pansinin nyo, magdedepende rin yung total estimated reach po ninyo, depende po doon sa budget po ninyo. So let's say for example, pansinin nyo 1.5 reach, 1,500 reach up to 4,400 na reach. Let's say imagine natin na kargahan ko ito ng 5,000 peso budget. Okay, yung reach ninyo maapektuhan din, tataas yung reach ninyo, magiging 139 to 400,000 yung reach. Okay, so depende po yung budget po ninyo sa number of estimated reach po ninyo. Ibig sabihin po nun, yung na-detect po ni Facebook na between 88 million to 103 million na katao sa 5,000 na budget mo, hanggang dito lang ang kayang abutin nung 5,000 budget mo, daily budget. Okay? Now, yung sinasabi kong learning limited, ibig sabihin po noon, kapag nakita nyo na yung learning limited, na saturate na ni Facebook. Okay? Na saturate na ni Facebook itong reach mo na ito. Okay? Kasi nakikita nyo na-identify din ni Facebook kung ilang leads ang papasok sa'yo sa 5,000 na yan. Okay, na budget mo. So, babaan natin ng 1,000, bababa din po ang number of reach po ninyo. At bababa din ang number of leads na makukuha po ninyo. Okay, ganun po siya intindihin. Okay? Next. Questions dito. Coach, kapag testing ads po, advisable po ba na mag-set ng leads sa interest, demographics na agad, or hayaan lang si FB na pumili ng leads kapag testing? Sa pag-testing po, Claire, I would suggest na kapag nagte-test pa lang kayo, lagyan nyo ng demographics or ng interest targeting para at least alam ni Facebook kung sino talaga yung tinatarget mong audience. Kapag meron ka ng winning campaigns or winning ad set, pwede ka nang mag-broad. Usually, ang ginagawa ko sa campaigns kapag testing, dalawa. Isang interest, tsaka isang broad. Meaning, yung broad na yun, broad open audience, walang interest, walang demographics. I let Facebook find the right audience for my ads for that specific ad set. And then the other ad set na may 100 pesos budget din, merong interest. Okay, merong interest or demographics. And then, ipagko-compare ko yung dalawa kung alin yung mas nag-optimize. Alin yung mas mababa ang cost per result na quality yung leads na pumapasok, or alin yung mas nagbibigay sa akin ng purchase na mas maganda. Okay, doon mo siya titingnan. Okay, if naka-learning, si Ms. Marie Casenas, if naka-learning limited na po, nababawas po ba yung reach mo sa original budget mo doon sa new budget mo? Ms. Marie, kapag ka nag-learning limited na po siya, ibig sabihin po, it's the same audience that you've been targeting all over and over again. Kaya po yung ad frequency po ninyo is tataas. Okay? Kung ang ad frequency niyo is dati is 1.75, kunyari, magiging 2x na yan, magiging 3x. Ibig sabihin, the same person ang nakakakita doon sa ads mo. Okay? So, learning limited na kasi yung budget mo, paikot-ikot na lang doon sa number of audience na tinatarget mo. Okay? Ang gusto ni Facebook na mangyari is umakyat ka ng budget or mag-test ka ng bagong audience. Okay? Yun yung pinakita ko sa inyo kanina. Okay? Sir, is it possible to run an ad without targeting based on interest? Hindi ko masundan yung kay Mas Judy. So, pwede ka mag-target ng based on interest, at pwede ka rin mag-target ng broad open audience, yung walang interest targeting. Okay? And usually kapag testing pa lang, pinapalabayaan ko lang na 18 to 65 plus. Tapos pag nag-run na yung campaigns na yon at medyo nakita ko na kung anong audience age bracket ang
mas nagwo-work, yun po yung itetest ko, another test, para i-trim yung age bracket ko. Okay? Saan nilalagay yung cost cap to make sure na di lumampas sa target? Dito po, Ray. Ang cost cap is dito mo siya ilalagay sa bid control. Okay? Dito. Etong bid control. Dito mo siya ilalagay. Okay? You have to know how much are you willing to bid before mo gawin yon. Kasi pag hindi mo alam kung magkano yung ibibid mo, sasabog yung budget mo na 5,000. Okay? So, ito kasi medyo advanced na to. Kapag hindi mo alam kung magkano yung ibibid mo, hindi mo alam yung willing kang ibid for every action, let's say for every leads na pumapasok or for every purchase, sasabog yung 5,000 mo and mauubos yung 5,000 mo sa wala nung araw na yon kapag hindi mo alam yung bid control mo. Okay? Sir Edward, Coach, paano kung 5 yung naging winning campaign ko after testing? Lahat po ba sila is need kong i-validate for 1,000 peso budget? Hindi po. Pag-combine mo po yung mga interest na yon into one campaign, pag-combine mo sila, halimbawa, combination to ng different interest, combine mo sila, tapos 1,000 budget na lang. Okay, kasi na-test mo na winning sila, para 'di ba yung tanong mo kasi doon sa Telegram GC na pag sabi ni Facebook pag combine na daw. Sabi ko sa iyo, wag mo muna i-combine kasi 100 pesos budget pa lang naman yung ginagamit mo. So the moment na nag 1,000 peso budget ka, magkakaroon ng audience overlap yon kasi sobrang taas na yung budget na ginagamit mo. Kaya pag co-combinein mo siya into one ad set or into one campaign para hindi ka mag-bid against yourself. Okay? Okay po, Coach. Thank you. Okay. So, Sir Brian, need to upgrade muna yung ads bago mag-upgrade ng budget. Upgrade muna ng ads. Siguro ang ibig mong sabihin, Sir Brian, is to optimize or pagandahin yung ads. Okay? Ibig sabihin, pag may winning ad ka, tsaka ka lang mag-upgrade ng budget or mag-i-increase ng budget. Yun yung intindi ko dito sa tanong mo. Yes po, Coach. Yes po. Apo. Okay, yes. Pagandahin mo muna yung ads mo, yung combination ng ads mo, kapag nakita mo na maganda yung optimization, ibig sabihin maganda yung pasok ng leads mo or maganda yung pasok ng purchase, tsaka ka lang mag 1,000 peso na budget. Okay? Thank you, Coach. Okay, so next question. Pag learning limited na po ba, tataas ang budget sa ads para ma-reach ang ibang specific target for client? Again, Miss Maricris, kapag nagkaroon ka na ng learning limited, tataas ba pag learning limited na po ba, tataas budget sa ads para ma-reach ang ibang specific target na client? Pag learning limited, kung ayaw mo pa magtaas ng budget, magdagdag ka lang ng ads doon sa existing ad set. Okay, para at least hindi yung same ad ang nakikita nila, hindi pare-parehong ad yung nakikita nila. Okay, kung hindi ka pa willing mag-increase ng budget. So dagdag ka lang ng dagdag ng ads. Okay? Si Ma'am Judy, St. Peter Life Plan, pwede broad later. I will try it. Yes, you can try broad without interest, without demographics targeting. Okay? Saan po makikita yung mga detailed info ng mga reach or na-generate na leads ng ads? Nandoon po sa results. Sino nagtanong nito? Si Miss Jen. Dito po, sa results. Ito siya. Share ko lang yung screen. Ito po siya. Sa results. Yung column na results, makikita mo dyan yung mga pumasok na conversions or yung purchases or yung leads. Okay? Next question. Hopefully nasagot ko yung tanong mo, Miss Jen. Lyra, paano po maayos yung marireach ko na audience kasi super taas ng budget ko before tapos biglang baba tapos ganun lang ako mag-budget palagi. Ngayon kasi
kahit mataas yung budget ko, walang kwenta yung inquiries hanggang matapos yung ads. Kasi po, Miss Lyra, pinabayaan mo yung ad set na yon na mag-optimize ng messages kung nagme-messaging campaign ka na makakuha ng same people or same audience na walang kwenta. Okay, kung tawagin ko basurang leads. Pinabayaan mo kasi yung algorithm na makakuha ng same audience. Ganito po kasi yung nangyayari dyan, Miss Lyra, sa loob ng algorithm. So, kunyari, nag-test ka ng campaign mo. Tapos, di ba sabi ko, at least 50 conversions ang dapat mong makuha, 50. Okay? Kung nag-test ka, tapos pinabayaan mo, may pumasok na 10, may pumasok na another 10, 10. Tapos, yung 10 na yan, puro basura. Ang gagawin po ni Facebook na yan, kung ito yung audience na nauna, maghahanap yan ng basura din. Okay? Sa loob ng auction. Nakatulad nung unang nag-engage sa'yo na basura, so lahat ng data points na hahanapin ni Facebook is puro basurang leads kasi pinabayaan mo na nag-optimize na sabi ng tawag dito, nakikita mo sa cost per message mo, ang baba ng cost per message mo. So iisipin ngayon ni Facebook na ito nga yung target audience mo. Kasi you have to understand that Facebook is a data machine. Kung ano yung feed mong data, yun din ang hahanapin ni Facebook sa loob ng auction. Okay, kung pinabayaan mo na puro basura yung pumasok, di basura din ang hahanapin ni Facebook. Kasi hindi naman alam ni Facebook na basura yung pumapasok sa iyo eh. 'Di ba? Ang alam lang ni Facebook. Coach, sorry. Yes, go ahead. Paano po makakat yan pag ganyan na po yung nangyayari? Patayin mo yung ads mo. Patayin mo yung campaign mo. Then mag-test ka ng bago. Okay, Diba? thank you po. So, let's say for example, ito yung ad set mo, ad set A. Okay, puro basura yung pumapasok dyan. Tapos, ang cost per message mo is 2 pesos. Tuwan-tuwa ka ngayon kasi 2 pesos yung cost per message mo, ang baba. Ang siste, puro nga basura eh. So, I'd rather pay 25 pesos na cost per message for as long as na quality yung leads na pumapasok or yung messages na pumapasok. Kaya nga po importante na alam mo kung magkano yung ideal CPL mo or yung cost per message. Kasi kapag hindi mo alam yung ideal CPL mo, hindi mo alam kung magkano yung ibibid mo na cost per message. So, pag basura again, patay. Kapag quality yung leads, regardless kung mataas ang cost per message mo, for as long as na nako-compensate yung iyong campaigns at nagkakaroon ka ng resulta, I'd rather pay 25 pesos or 75 pesos na cost per message basta't yung leads na pumapasok is quality. Nakuha? Nakuha yung konsepto? Marami tayong tanong dito sa chat box. Nasiset po ba ang cost per message? Doon po sa sa cost cap. Ilang days before i-kill? 3 to 5 days po. Minimum tolerance 3 days, maximum tolerance 5 to 7 days. Quality leads means there is purchase. Yes, Miss Jen. Okay? Natabunan yung ibang questions. How to feed the correct info, kill ad and yes, i-kill mo yung ad array. Sa interest po na ilalagay with regards sa product na binibenta mo. Yes po, Miss Marie Chris. Okay? Si Judy Jumawan, ganun po nangyayari sa akin, dumadami basura. Kasi nga po, pinabayaan nyo. Okay? And ang iniisip lang ni Facebook, okay, Miss Judy, pumapayag ka na ito yung pumapasok na leads. So, ang iisipin ko, ito nga yung tinatarget mo na audience. Kung ako si Facebook, isipin ko na ito nga yung tinatarget mo na audience. So, bibigyan kita ng mga ganong tao sa loob ng auction. Kasi di ba nga, kung matatandaan po ninyo, magkakaiba po yung pricing po natin. Iba ang price ni Ma'am Janet, iba ang price ni Sir Edward, iba ang price ni Ma'am Marie Chris, ni Ma'am Brenda. So, bawat isa sa inyo, iba ang
presyo sa loob ng auction. So, let's say for example, kung merong 10 basura dito sa grupo natin, hahanapin ni Facebook yung 10 basura na leads moving forward. Ganun po siya. Okay, kaya nga po kailangan turuan mo si Facebook kung sino ba talaga yung ideal audience mo at ano ba yung ideal cost per action. Okay, ano yung per action? Yung cost per message, cost per purchase, etc. Okay? Madaming question. I-discuss po ba natin yung audience targeting sa day 3 bukas po? Okay? Yung mentor po, icing lang tinuro, hindi po yung whole cake. Okay. Napipili na po ba yung leads coach sa testing pa lang? Yes, kasi sa testing pa lang, Sir Brian, mararamdaman mo naman eh. Yung pasok ng leads, alam mo, kumbaga, malalaman mo na kung sa 10 nag-message, 7 yung basura, 3 lang yung matinong kausap. So, dapat mararamdaman mo na yon, puro basura yung pumapasok sa akin. So, kill mo na agad yun. Huwag mo nang pahabain pa yung, anong tawag dito, yung learning ability ni Facebook to find more people na same doon sa audience na nata-target mo. Sir Ahmad, yung yesterday po ba na possible mapapanood? Yes, nandoon po sa dashboard nyo. Okay? So, kung wala ka pa sa dashboard, i-check mo yung yung email mo. Okay? Pag kinil ba yung ad from campaign level to ad level, and do we need to delete it kahit hindi na? Huwag po kayong magdi-delete, Jovi Lipasana. Huwag kayong magdi-delete ng ad kasi data po ninyo yon, no? How can you identify the historical data kung i-delete mo siya? Saan ka magpo-post ng ad? Sa campaign level ba or sa ad set level or sa ad level? Sa ad set, pwede mong patayin. Kasi yung campaign level, hindi naman na siya magbabago as is na yung campaign level. Pwede mong patayin sa ad level or pwede mong patayin sa ad set level. Okay? So, pwede po bang lagyan ng not qualified sa business suite ang nagme-message? Then, mararecognize na ni Facebook. Yes, Miss Judy, yun po talaga yung advisable na kailangan mong tag as not qualified or itatag mo siya as converted kapag nag-convert. Okay? So, paano po yung tagging sa lead center qualified? Day 3 po. Sa day 3 po natin pag-aaralan. Okay? Yon. Meron pa ba? Okay lang din po ba na mag 100 daily budget during testing period if international ang target location? Sir Mike, ang ideal budget po sa international is around at least $10. No? $10 daily budget. Mas maganda kung 20 nga para sa testing. No? Kasi mataas po ang cost per meal po ng ibang bansa, lalo especially US. Okay? So yun, hopefully guys may natutunan kayo tonight. And if there are no questions, I'll see you guys. Pahabol po. Yes, Kung go okay ahead po. Sir Edward, yes, go ahead. Pwede po ba mag-testing ng maraming ad set and ad sa isang campaign or need po na ihiwalay talaga sila each for new campaign? Okay. So you have to understand, Sir Edward, na yes, pwede naman, multiple ad sets. Kaya lang mag-i-incur din yun ng another 100 peso budget per ad set. So let's say for Apo. example, meron kang campaign, meron kang testing campaign, di ba? Yes po. So testing campaign mo ito, tapos sabi mo magagawa ako ng multiple ad sets, ad set 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. So kung meron kang 5 ad set, so di 500 pesos yan kasi tigo 100 yan. Tama po. Okay, so tigo 100 and then make sure lang na yung ad na nandoon sa ad set na yon magkakaiba din. Opo, magkakaiba ng interest. Or magkakaiba ng interest, yes.
Halimbawa, Yung sa akin po kasi coach ang ginawa ko, new campaign, new ad. Bali 5 po sila magkakaiba po ng campaign. Hindi po sila magkakasama sa isang isang campaign yung bawat ad set tsaka yung ad. okay, pasimplehin mo yung campaign mo, Sir Edward, na wag ka masyado mag-launch ng maraming campaign. Ang i-launch Ah, mo ad set. Okay? okay po. Sa ad Duplicate set, ko na lang coach. yes, duplicate ka lang ng Oh, duplicate ng ad set. Halimbawa, sorry, ito yung ad set. So yung campaign mo stays the same. Yung testing mo na nilaunch natin nung face-to-face natin, wala ka nang babaguhin doon. Hindi ka na maglo-launch ng bagong testing campaign. Kasi ang okay. ilo-launch mo lang, multiple ad sets lang. Halimbawa, ito ad set 1, ibang interest. Ad set 2, ibang interest din. Pero same ad. Okay lang yon. Okay lang yon. Mm. Tapos ibang interest to, ibang interest to, ibang interest. Again, pare-parehong ad, okay lang yon. Okay, tapos i-check mo kung aling interest dyan ang mas nag-work sa'yo. Patayin mo yung hindi, tapos i-keep mo yung okay. Okay coach, copy po. Okay na po Okay? ako. Thank you coach. Sige. Next question. Julius Gumasing, Coach, pag magte-test ba ng ads, dapat po ba na broad audience lang? Ito po yung sinabi ko na kanina. Pwede kang mag-launch ng isang broad, pwede kang mag-launch ng isang interest na ads, dalawang ad set bale. 100 pesos dun sa broad open audience, walang interest, walang demographics. 100 pesos doon sa may interest at may demographics, and compare both of them. Okay? So, thank you po. Marami po akong natutunan beginning watching day 1 video po ng training. Ngayon ko lang po alam na wala pa talaga akong alam. Yan, si Miss Judy. Yes po, Miss Judy. Thank you po. Ma'am Jacqueline Bartolome, nasa dashboard po ninyo. Okay? So, yung recordings po nito. Okay lang din po ba na mag 100 daily budget during testing period? Ito, natagot ko na to. Okay. Ilan pong ideal nilalagay na interest or demographics? Sir Jeff, ideally isa for as long as na malaki yung audience size. Okay. Ang gagawin mo dyan, Sir Jeff, is kapag ka may multiple interest na magkakapareho, pagsama-samahin nyo po siya. Say for example, kunyari ito, switch to original audience option. Tapos, let's say for example, nag-detail targeting ka. Halimbawa, ang target mo is entrepreneurship na anong tawag dito na interest. So, entrepreneurship, ito. So, entrepreneurship, yung interest, under business and finance. Pa-mute muna guys ha. Okay. So, entrepreneurship, under business and finance. Tapos, pag nag-click ka ng suggestion, itong small business din, pagsamahin mo na sila kasi under business and finance yan eh. So, pareho lang sila. So, suggestions pa, itong home business, pareho silang business and finance, pagsama-samahin mo na. 88 million yan, no? Okay? Pero kapag ni-remove mo yan, okay, so, ito kasi naka-advantage detail targeting pala. So, remove ko to. So, sa home business pa lang, 17 million na. 17 to 20 million. Ngayon, pag dinagdagan ko pa yan, entrepreneurship, magiging 42 million na siya. So, ibig sabihin, pag sama-samahin mo yung similar na industry or interest targeting. Okay? So, actually, pwede nga entrepreneurship lang. Ayun lang. Dahil malaki na yan, 41 million na yan eh. Okay? Ang ideal na estimated audience size is between 2 to 10 million according to Facebook. Kasi naka-receive ako ng email kay Facebook a couple of weeks ago na ang ideal audience size is at least 2 to 10 million. More than na to. So, kahit isang interest lang, okay na yan. Gets? Yun. So, marami pong salamat. Marami pong salamat for attending our training for tonight. And thank you so much again. And I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. Nandito ba si Ma'am Rochelle?
Ma'am Rochelle, nandiyan ka ba? Ma'am Rochelle, calling Ma'am Rochelle. Nandito ka ba ngayon? Teka. Rochelle. Wala yata. So, kasi bukas po is, Sir. yes po. Yes, sir, nandito po. Ay, Rich na pala yung pangalan mo. Apo. Okay. So, palagyan mo ng ng GCash po yung yung A-Hobby na ad account para bukas po kasi maglo-launch tayo ng campaign pero hindi naman natin i-on. Kailangan lang natin ng Apo. budget. Yung A-Hobby na yon para at Sir, least yung isa kong makapag- account restricted, paano kaya yun? 24 to 48 hours yung ba yung ginawa natin? Oo. 24 to 48 hours yun. So you have to wait for another 24 hours para Okay. retrieve po yung account niyo. Okay? Okay, sir. Thank you. So yung A-Hobby mo nang gagamitin natin bukas para makapag-set up tayo ng Sige po. campaign. So lagyan mo lang ng Okay po. lagyan mo lang ng budget para makapag-publish tayo. Okay? Okay, sige po. Thank Sige. you. See you guys tomorrow at exactly 7:30 PM. Maraming Thank you salamat po. yung nasa Facebook page live. Ayan. So thank you so much guys and I'll see you tomorrow. Bye-bye.